ka-express ayon sa mga opisyal na ulat, kasama na si Kai Sotto sa pinalawak na 16-man tour ng Gilas Pilipinas para sa FIBA World Cup 2027 Asian Qualifiers at ipinapakita na niya ang progress sa recovery mula sa kanyang ACL surgery na isinagawa nitong January. Ang inclusion sa pool at ang ulat na may light non-contact training session sa Japan ay malinaw na signal na papalapit na siya sa pagbabalik. Pero ang final medical clearance at workload management ay mananatiling susi bago ang official game availability. Ang Gilas ay magbubukas ng kanilang qualifying window sa home and away series kontra Guam, unang laro sa hagat ng Guam sa November 28 at balik sa Pilipinas sa December 1. Ang pagbabalik ni Kai, kung ganap na cleared at available, ay magbibigay ng malaking boost sa interior presence ng kupunan at magbabago ng matchup dynamics laban sa Guam at sa mga susunod na kalaban sa group stage. Si Coach Tim Cone at ang staff ay tutok sa integration plan, minutes limiting, contact progression, at defensive-offensive role tuning upang hindi madali ang ilagay si Kai sa full competition load. Sa mga nakaraang ulat, tinukoy rin ng mga analysts at ng national program na ang presensya ng isang 7'3" center tulad ni Kai ay critical sa plano ng Gilas laban sa mga malalakas na interior team sa rehiyon. Gayunpaman, noong FIBA Asia Cup 2025, hindi pa siya available at ang kupunan ay nag-adjust ng walang Kai Sotto. Para sa qualifiers, target ng program ang maayos at unti-unting pagbabalik ni Kai para maibalik ang balance sa frontline. Ang timeline na nakikita ng mga sources ay cautious pero optimistic, rehabs, club commitment sa Japan B-League at national team scheduling ang mga factors na susi sa kanyang final status. Para sa mga fans at stakeholders, ang mahalagang mensahe, mayroon ang konkretong hakbang patungo sa kumpletong Gilas roster at ang posibilidad na sumama si Kai ay nagbubukas ng seryosong pag-asa para sa campaign. Ang SBP at ang coaching staff ang magbibigay ng official game day availability kapag lubos na nakitang ligtas at epektibo ang kanyang pagbabalik. Habang papalapit ang November window, asahan ang mga team updates, monitoring reports, at formal na kumpirmasyon bago ang final roster announcement. At habang papalapit ang FIBA 2027 World Cup Asian Qualifiers, unti-unti nang nabubuo ang pinakamatangkad at pinakamalalim na lineup ng Gilas sa kasaysayan at ang pinakamalaking balita sa lahat, 100% healthy na si Kai. Matapos ang halos 9 na buwan na rehabilitasyon mula sa kanyang torn ACL nitong January, nakabalik na si Kai sa full basketball activities at ayon sa mga insider mula sa Japan, kung saan siya kasalukuyang nakabase, ang kanyang recovery ay itinuturing na timely miracle ng coaching staff dahil sakto itong dumating bago magsimula ang qualifying window kontra Guam sa November 28. Sa unang pagkakataon mula noong 2023, makikita ulit si Kai sa loob ng sistema ni Coach Tim kasama ang core ng Gilas na pinangungunahan ni Justin Brownlee, AJ Edo, Kevin Kembao, Junmar Fajardo at Carl Tamayo. Ang kombinasyon ng mga big men na ito ay magbibigay ng towering presence na matagal nang hinahanap ng national team. Isang pader sa ilalim at posibleng sagot sa mga frontlines ng Australia at New Zealand sa susunod na mga window. At sa panig ng Guam, inaasahan ng coaching staff na magiging physical at up-tempo ang laban. May ilang feel and talent sa roster ng Guam na may familiarity sa Gilas system, kaya hindi ito magiging simpleng warm-up game. Pero kung maglalaro si Kai, magbabago agad ang dynamics, mas kontrolado ang paint, mas mataas ang rebounding margin, at mas maayos ang pick-and-roll execution ni Justin Brownlee at Kevin Kembao. At dagdag pa rito, si AJ Edo ay muling healthy rin at nakasama na sa regular practices ng team nitong nakaraang buwan sa height combination ni Kai 7'3", AJ 6'10", at Junmar 6'10", posibleng ito na ang unang beses na magkakaroon ng triple tower alignment sa isang official FIBA window. Ang focus ngayon ni Coach Tim at ng kanyang staff ay integration at conditioning. Hindi nila pinipilit si Kai na agad bumalik sa full contact scrimmages, pero ayon sa mga insider, ready na siya kung kakailanganin. Ang kanyang progress sa agility drills at shooting workouts ay nagpapatunay na nasa advanced stage na siya ng recovery. Ang medical clearance ay nakatagdang i-finalize bago mag-November 20 at kung walang setbacks,
malaki ang posibilidad na makita natin siyang maglaro ulit sa Gilas uniform kontra Guam. Kung matutuloy ito, magiging simbolo ito ng bagong yugto ng kampanya ng Gilas. Isang rebirth ng national program matapos ang sunod-sunod na injuries at adjustment phases nitong FIBA Asia Cup. So ngayon, malinaw ang mensahe. Tinudo na ng Gilas ang persa, walang atrasan, walang patid at higit sa lahat, bumalik na ang higante ng bayan, si Kai Sotto. Gilas versus Guam, November 28, gaganapin sa Guam at sa December 1 dito sa Pilipinas. Simula ito ng panibagong laban at posibleng simula rin ng road to redemption para sa 2027 FIBA World Cup. At habang papalapit ang November window, unti-unting lumilinaw ang direksyon ng Gilas, isang programang hindi na bumabalik sa dati, kundi patuloy na umaangat. Matapos ang 2 taon ng pagbabago sa sistema, rotation at personnel, mukhang natagpuan na ni Coach Tim ang tamang timpla ng veterano, naturalized at young core, at ang pagbabalik ni Kai ay magsisilbing final piece ng puzzle. Ang laki ng epekto ni Kai ay hindi lang sa opensa at depensa, kundi pati sa confidence level ng buong kupunan. Kapag siya ay nasa loob, nagkakaroon ng automatic rim protection at mas nagiging malaya si Justin Brownlee sa wing spots para mag-focus sa playmaking. Makakatulong din ito para kay Kevin Cabao dahil hindi na siya kailangang bumaba sa poste, kaya niyang manatili sa stretch 4 role kung saan siya pinaka-epektibo. Ito ang unang pagkakataon na maipakita ni Coach Tim ang kanyang full spacing system, may post anchor, shooter sa labas at 2 facilitators na parehong marunong sa triangle flow. Well, sa madaling salita, mas modernong version ito ng Gilas at si Kai ang sentro ng lahat ng adjustments. Pero hindi rin mawawala ang pag-iingat. Ayon sa medical reports, bagamat clear na siya, ang kanyang load management ay magiging kontrolado. So meaning, limited minutes muna kontra Guam. Target ng coaching staff ang 15 to 18 minutes per game para mas sananuli sa contact play at mabantayan ang kanyang knee insurance. Hindi naman kailangang madaliin, mas mahalaga ang long-term availability niya. Ani pa ng isang team insider. Ang plano ay tuloy-tuloy na integration mula sa Guam papunta sa second window kung saan makakaharap na ng Gilas ang mas malakas na team gaya ng New Zealand at Chinese Taipei. At kapansin-pansin na muling bumabalik na ang energy ni Kai, nakikihalubilo na siya sa Diyos, nagbibiro sa teammates, at nakikitang may kumpiyansa na sa kanyang shooting form. Ang kanyang maturity at leadership ay lumalalim matapos ang kanyang pananatili sa Japan, at ayon kay Coach Tim, Kai has grown not just in skill but also in mindset. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.